Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal. Nawa kayo'y nasa mabuting kalagayan para sa ating lahat. Palagi po tayong mananalangin na bigyan tayo ng kalusugan ng Panginoong Diyos at karagdagan pa ng buhay. Dahil alam naman po natin na ang buhay ng tao sa mundo ay hindi po hihigit ng 120. Kaya alam po natin ang limitasyon ng ating buhay sa mundong ito. Kaya napakahalaga po na tayo'y palaging makinig sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang magandang balita ng kaligtasan. Ito po ay hindi lamang kaligtasan ng ating katawang lupa, kung hindi, kaligtasan din naman ng ating mga kaluluwa. So, good morning. At itong inyong abang lingkod ay ipinapangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. At sa ngayon ay ating pag-usapan ang Juan Kapitulo 4, versikulo 25 hanggang 42. Ito po ay ating babasahin, mga minamahal. Sinabi sa kanya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga." At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya ay nakipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, "Ano ang iyong hinahanap?" O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, "Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo?" Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Samantala, ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, "Rabi, kumain ka." Datapwat, sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman." Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, "May tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang aking gawain. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo ay aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga gagalak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay
na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y nagsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, "Ngayoy, nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan." Purihin ang Diyos ng pagbabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, mga minamahal. Atin ngayong pagbulay-bulayan at alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga talata. So dito, patuloy ang pakipag-usap ng Panginoong Hesus Kristo sa babaeng Samaritana. At napag-alaman ng babaeng Samaritana na si Jesus ay siya ang Kristo dahil nagpakilala ang Panginoong Hesus Kristo sa kanya. Versikulo 25 hanggang 26 sa Kabanata 4 ng Ebanghelyo ni San Juan. Juan 4:25-26. Nagpakilala si Jesus na siya ang Kristo. Sinabi sa kanya ng babae, "Nalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga." So mga minamahal, napaka-swerte po ng babaeng ito, ng Samaritana. Dahil nakausap niya ng personal ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya naniwala dahil sa napag-alaman niya na si Hesukristo ay isang propeta dahil nalaman niya ang kanyang buong pagkatao. Nalaman ni Jesus na ang babaeng Samaritana ay makasalanan. At dito nagiging patotoo ang babaeng Samaritana. Sa versikulo 28 hanggang 30. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, "Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo?" So dito mga minamahal, ipinaalam ng babaeng Samaritana sa kanyang mga kababayan sa Samaria na dumating ang Kristo, isang propeta at tagapagligtas ng sambahayan ni Israel. Kaya nang narinig ng mga taga-Samaria ang ibinabalita ng babae, sa versikulo 39 hanggang 42 ay lahat pumunta sa Panginoong Hesukristo. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya. So, ibig sabihin, marami ang pumunta. Kung hindi man lahat, marami. Ayon sa pagkabasa natin sa 39. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Versikulo 40, kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila at siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami
ang mga nagsisampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Hindi nag-atubili ang mga taga-Samaria na sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng mga taga-Samaria, naniwala kami, hindi dahil sa sinasabi mo lamang na narito si Kristo na tagapagligtas, kundi amin nalalaman din sa magitan ng aming pandinig at nakita namin na siya nga ang Kristo na tagapagligtas. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos na isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang panumbalikin ang mga makasalanan. Dahil isinugo siya ng Diyos Ama, nananahan sa kaniyang katawan ang Espiritu Santo na siyang Ama ni Kristo. Na sa kanyang pangaral ay dalhin muli ang mga makasalanan sa harapan ng Diyos at sila ay tanggapin muli ng Diyos. Patawarin sila sa kanilang pagkakasala sa magitan ng pananampalataya, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang ginawa ng mga taga-Samaria, mga minamahal. Kaya si Kristo ay gumagamit siya ng mga kababaihan upang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ipinapangaral niya tungkol sa kailangang ipanganak muli ang tao sa magitan ng panampalataya ng salita ng Diyos upang mamuhay siya sa kabanalan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Na katulad ng sinasabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 38. Na kung ating babasahin, samantala ay pinamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsabi, Rabi, kumain ka. Datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-sang-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga ng buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay nangagalak kapwa, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan, iba ang nangagpapagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. So dito mga minamahal, ang mga disipulo
o mga alagad ni Jesucristo ay bilang mga alagad ni Jesucristo ay nag-alala rin sila sa kapakanan ng kanilang Panginoon. Na bagamat siya ay may kapangyarihan, ngunit pinapaalaala pa rin nila ang kanilang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Na baka ang Panginoong Hesus ay nagugutom, kaya sabi nila sa versikulo 31, ipinamanhik sa kanya ng mga alagad na nagsabi, Rabi, kumain ka. Ngunit ano ang sagot ni Jesucristo? Datapwat sinabi niya sa kanya, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nag-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Dito mga minamahal, ay talagang inuuna ng Panginoong Jesucristo ang pangaral ng Ebanghelyo. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo ng ating katawang lupa ay pansamantala lamang. Ngunit mahalaga ang gawain na isinusugo ng Diyos. Ito ang pagpalaganap ng kanyang salita, mga minamahal, na ang pag-alala ng mga alagad ni Kristo ay dapat kumain siya ng mga pagkain na katulad ng ating kinakain. Ngunit pinapaalalahanan din sila na may gawaing mahalaga ang pagkain ng ating kaluluwa, ang paghatid ng Ebanghelyo ng salita ng kaligtasan. Na katulad nga ng pagtukso ni Satanas kay Jesucristo, na bagamat si Jesucristo ay nagutom na, hindi siya nagpadala sa tukso. Lucas Kapitulo 4, versikulo 4. Mula 3 hanggang 4. At sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya ni Jesus na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At dito, mga minamahal, ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. So mahalaga, mga minamahal, ang salita ng Diyos dahil ito ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal. Kaya nga, nung ang mga alagad ay kanilang pinalalahanan, si Kristo ay pinaalalahanan din sila. Alam ng Panginoon na mahal siya ng kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad bilang tao nagugutom, kaya kailangan talaga nilang kumain. Ngunit pinapaalalahanan din sila ni Jesucristo na kailangan din naman na hindi lamang tinapay ang kanilang kakainin, kundi pati na ang salita ng Diyos, na iyon ang gawain ni Jesucristo na isinugo sa Kanya ng Diyos Ama. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, na sinasabi hanggang 19, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kayaayang taon ng Panginoon. Mga minamahal, ang salita ni Kristo
ay salita ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung tayo ay sumampalataya sa pangalan ni Jesucristo, matanggap din natin ang buhay na walang hanggan. Dahil ang pangalan ni Jesucristo ay nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Dahil sa kapanahunan ng Kanyang pangaral, ang Ama na walang hanggan na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa Kanyang katawan. Kaya ang pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo ay para sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang buong mundo. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa Kanyang mga alagad, isinusugo ko kayo. Dito sa versikulo 38 ng Juan Kapitulo 4, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Mga minamahal, ang tinutukoy ng Panginoon Kristo ay ang pangaral ng kaligtasan mula pa sa Old Testament times hanggang sa New Testament times, na ang mga alagad ng Diyos mula kay Moises, Abraham, Isaac at Jacob, mula kay Noah, sa mga propeta, nangaral sila ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon mula sa ilang hanggang makarating ang mga Hudyo sa lupang pangako. At hanggang sila'y nagkasala, ngunit pinapanumbalik sila sa magitan ni Jesucristo. Kaya patuloy ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa magitan ni Jesucristo. Hanggang doon sa unang siglo, 1st century, at isinugo naman ang kanyang mga apostoles upang ihatid ang magandang balita ng kaligtasan. Ito'y mabasa po natin sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Anong ibig sabihin na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na kay Jesucristo? Mga minamahal, kaya naibigay sa kanyang lahat ng kapangyarihan, langit at lupa, hanggang kailaliman ng lupa, dahil mismo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya siya ay tinawag na Emmanuel, God with us. Ngunit atin muling alalahanin, ipalaalan natin palagi na ang katawan ni Jesus ay kordero ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay tinatawag na anak ng Diyos.
ang katawan ni Jesus ay tinatawag na templo ng Diyos. Kaya si Jesus sa katawang tao ay hindi Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, nananahan sa Kanya. At ito ay kaganapan ng hula sa Isaiah 9:6 na sinasabi sa propeta Isaiah na kung ating babasahin, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang pangalan daw ng bata ay tatawaging Jesus. Kaya si Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus tatawaging Diyos na mapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay kamangha-mangha, tagapayo. Yan po ang Espiritu Santo. Kaya nga, nung sinabi rito sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Sa Mateo 28, versikulo 19, ang pangalan ng Anak ay Jesus. At batay sa Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus, tawaging Ama. Ang pangalan ng Espiritu Santo na siyang si Jehova ay pangalan ni Jesus. Ito po ay kaganapan ng hula Isaiah 9:6. Kaya nung bautismuhan ng mga alagad ang mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, ayon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 38, ay sinasabi, pakatalastas nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila, ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, si Jesus, siya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ng Diyos na hayag ayon sa katawan ni Hesu Kristo. Kaya tandaan po natin, ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Espiritu Santo. Kaya nang nagbautismo ang mga alagad, binautismuhan nila ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus sa pangalan mismo ni Hesu Kristo, upang ang mga sumasampalataya ay
tatanggap ng kapangyarihan at biyaya at kaloob mula sa Espiritu Santo na siyang tunay na Diyos, na siya ang Diyos Ama. Kaya tandaan po natin, isa lamang ang tunay na Diyos. Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At ang pangalan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay Jehovah. At ipinahayag sa Isaiah 9:6 na sa pamamagitan ng pangalan ng anak ay maihayag ang katotohanan na si Hesus Kristo ayon sa Roma 9:5 ay siya higit sa lahat ang tunay na Diyos. Roma 9:5 nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na malulahati magpakailanman siya nawa. Tandaan po natin, si Jesucristo sa laman, hindi siya Diyos. Ngunit ang kanyang pangalan, malulahati magpakailanman siya ang Diyos. Tunay na Diyos. Ipinapangaral din ito ni Apostol San Juan sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Na sinasabi, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan. At kung sumampalataya ka kay Jesus na siya ang Ama na walang hanggan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at tatanggap ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay magiging anak ng Diyos at tatahan sa iyo ang Espiritu ni Jesucristo na siyang Espiritu ng Diyos. Kaya mga minamahal, sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 25 hanggang 42 ay nagpakilala ang Panginoong Hesus na siya ang Kristo. At nasa Kanya ang buhay na walang hanggan kung sumampalataya ang mga tao sa Kanyang pangalan na ayon sa Isaiah 9:6, siya, si Jesus, ang Kanyang pangalan, tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan, upang ang sa Kanya ay sumampalataya ayon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18, na kung ito'y ating babasahin, sapagkat iakyat natin sa versikulo 15. Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 18. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Tanong, papaano kung ang tao ay hindi niya kilalanin ang pangalan ni Jesus? Papaano ang tao kung hindi niya tatawagin si Jesus bilang Diyos Ama? Ganito ang sagot ng banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 18. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mga minamahal, ang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay Jesus. Sabi ng Biblia, Isaiah 9:6, propesya, tawagin ang pangalan ni Jesus, Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Tayong manampalataya, mga minamahal, na kung sino man ang tatanggap sa Panginoon Kristo na siya ay Panginoon at tagapagligtas, tanggapin din ninyo na ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless us all. Pastor Absalon Rabadon Jr. po, nangangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Amen and amen.